Natin kapag nagsasalita yung isa, wag mo nang sasabat yung kabilang panig, ano? Bigyan natin ng time para sumagot, ano? So bigyan natin ng 5 minutes si Sheikh Destroyer para patunayan ang topic. Patutunayan ni Sheikh na si Pedro ang bato na pinagtayuan ng iglesia sa Mateo 16:18. Ayan, bigyan mo ng oras, Ward, 5 minutes si Sheikh sa kanyang presentation. Sige. Ward, Lakihan, okay. Ward. Palakihan mo ako, bro, Ward, no? Ayan, go ahead. Magandang gabi, no? So, meron tayong ambush debate ngayon. Pamute mo na, bro, Ruben. Pamute, Ruben. Maingay kay. Sayang oras ko. So, ngayon, ang tema namin, patutunayan ko na si Pedro ay bato doon sa Matthew 16:18. O, si Pedro ang tinayuan ng iglesia. O, sa kanya itinayo ang iglesia. Ngayon, ano yung unang batayan? Unang batayan dyan, si Pedro, yung word na Pedro, galing ang pangalan niya ay Simon. So, ang sabi ni Kristo, Simon. Ngayon ay tatawa. Pamute mo na yung mga hindi kasali. No? Ang sabi doon, mula ngayon, sabi niya kay Simon, mula ngayon, tatawagin kang... bro, Ward, pamute mo na, Ward. So, ang ingay naman yan, no? Bihirang Robin yan. So, ang sabi doon, mula ngayon, tatawagin kang Cephas. Ano ba ibig sabihin ng Cephas? Bato. Sa Aramaic, Cephas. Kaya yung pangalan ni Simon o ni Pedro na Simon, pinalitan. Ang pinalit sa Tagalog pa, bato. Ibig sabihin, Simon. Mula ngayon, tatawagin ka ng bato. So doon pa lang, sako na kaagad si Russell. Kasi nga, sa Matthew 16:18, no, doon sa Aramaic, kasi isinulat yan sa Aramaic, wala namang Petros dyan. Parehong Cephas yan. You are Cephas, and upon this Cephas, I will build my church. Ngayon, sa grammatical construction, o construction ng sa Greek, hindi nila inuulit-ulit yung word na magkakasunod. Yan yung rule nila. Kaya yung doon sa Matthew 16:18, you are Petra, ginamit doon, yung tumutukoy sa pangalan, no? Petra, kasi nga, pareho lang yung tumutukoy sa bato at lahat yung tumutukoy kay Pedro. No? Kasi nga, si Pedro, ay ang pangalan niya, pinalitan, no? Ang ipinalit, bato. Kaya nang sabi ni Kristo, ang matalinong nagtatayo ng bahay, ay ang pundasyon ay bato. Tuloy, Sik. Ang pundasyon ay bato. Ngayon, si Kristo nagtayo ng bahay. Ano yung tinayo ni Kristo? Iglesia. I will build my church. So, ibig sabihin ng iglesia, bahay, no? Sa Timoteo, ang iglesia ay siyang bahay ng Diyos. So, ngayon, si Kristo kasi yung matalinong nagtatayo eh. Ang sabi niya, ang pundasyon ay bato. No, kaya itinayo niya ang kanyang iglesia kay Pedro na siyang Simon, na pinalitan niya muna, ginawa niya muna ng bato at doon niya itinayo ang iglesia. Kaya sabi niya kay Pedro, you are Peter, and upon this rock I will build my church. No? At hindi lang yon, sabi niya, yung Pedro na yon, yung bato na yon, na kinatayuan ng iglesia, ano sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. No? Binigyan pa niya ng susi ng kaharian ng langit. No, sabi niya, anumang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot mo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. So, ganun katibay ang iglesia na nakatayo sa bato. Yan ang sabi ni Kristo. Kapag ang isang bahay nakatayo sa bato, kahit anumang bagyo na darating, hindi ito mabubuwal sapagkat ang pundasyon ay bato. Sino yung bato? Si Pedro. No, si Pedro malinaw. Sabi ni Kristo, mula ngayon tatawagin ka ng bato. At ano sabi ni Kristo? Sa ibabaw ng batong ito. Sino yung bato? Si Pedro. Sino ang gumawang bato sa kanya? Si Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Sinong bato? Si Pedro, siya ang gumawa na bato nun eh.
No, pinalitan niya ng pangalan mula sa Simon to bato. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. No, kaya malinaw na ang iglesia ay nakatayo kay Pedro na bato. At sinong gumawa ng bato? Na hindi mo pwedeng tutulan to kasi nga kung tutulan mo na si Pedro ay bato, abay nilabag mo na ang ginawa ni Kristo na pagpalit ng pangalan. Okay, time. Okay, time. Time. Tanong. Yan po ang 5 minuto. Napakinggan natin ang 5 minutong presentation ni Sek sa paksang patutunayan na si Pedro ang bato na pinagtayuan ng iglesia sa Mateo 16:18. Ngayon po dadako tayo sa cross-examine by Bro Mario sa lahat ng inilatag ni Sek. So Bro Mario, nakaready ka na sa iyong pagtatanong? Meron kang 5 minutes. So go ahead Bro Mario. 7 minutes. Sige, 3 minutes na lang, 3 minutes pagtatanong. 7 minutes. 7 Tanong. ba? Sige, Ward, pakilagyan ng Ward ng oras, 7 minutes. Sige, go ahead, bro. Tanong, bro. Okay. Tanong. Sabi mo si Pedro ang bato paulit-ulit. Tanong ko sa'yo, ayon ba sa unawa mo, sino ang walang kakayahan maging pundasyon ng iglesia? Si Jesucristo ba o si Pedro? Categorical. Wala doon bro sa sino ang walang kakayahan. Yung dalawa kasi na yun bro, parehong may kakayahan yun. Si Kristo nga, titi na yun. Ang tanong mo kasi bro, sino ang walang kakayahan? Wala so doon sa dalawa bros. Ang tanong mo kasi bro, sino ang walang kakayahan? Kaya ang categorical mo bro, dalawa, si Pedro o si Kristo, wala doon kasi parehong may kakayahan yun. Kaya nga sabi ni Kristo, makinig ka muna. Wala nga. Next question. Anong next question? Makinig ka muna. Sinasagot pa kita. Kaya nga, yung tanong mo na walang kakayahan, mali yon. Bakit? Parehong may kakayahan yon. Okay, next. Kaya nga ni Next Kristo question. ibinigay. Okay, next At question. Tanong. makinig ka muna. Hindi pa ako... Next question lang. Bro, may 20 lang seconds sa pagsagot, bro. 20 seconds. Huwag ka naman 10 ano. seconds lang, 10 seconds pagsasagot. 20 Next question seconds. Okay, 20 seconds. Stop time, stop time. Bro, makinig ka muna, bro. Huwag mo akong i-distract. Ulitin ko 20 seconds. Ulitin ko muna yung 20 seconds. Bro, 10 seconds lang kasi 3 Bro, minutes lang. 20 seconds, bro. Walang debate na 10 seconds, bro. Masyadong mahaba yung... Bro, wala tayong usapan. 20 seconds yung sagot sa debate. Sige. Huwag ka naman kumawa ng Pagbigyan sarili mo. natin. Huwag mo akong i-distract pag sinasagot kita. Ulit Kaya mo, ang sagot ko, bro, wala doon sa categorical mo kasi nga si Pedro at si Kristo parehong may kakayahan. Kaya nga siya ginawa ni Kristong bato kasi nga may kakayahan siya at ibinigay sa kanya ang mga susi ng kaharian ng langit. Next question. Okay, sabi mo, may kakayahan din si Jesucristong maging pundasyon ng iglesia. Merong kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi mo. Tanong ko sa'yo, si Jesucristo ba bilang may kakayahan siya na maging pundasyon ng iglesia at tinayuan ng iglesia, matibay ba siyang pundasyon na iglesia? Matibay siyang pundasyon ng Objection, iglesia? Mr. Moderator. Ang tema namin si Pedro bilang bato. Ang tanong niya kay Kristo. Next question. Mag-focus ka bro kay Pedro. Mag-focus ka. Huwag kang lumihis. Wait lang, Pupunta wait lang. kang Amerika. Nasa Pilipinas ako. Next question. Wait lang. Counter objection. Anong counter objection, bro Mario? Sabi niya kasi, may kakayahan din si Kristong maging pundasyon ng iglesia eh. Kaya nga tinatanong ko siya may sabi niyan eh. Kaya nga tanong ko sa kanya, matibay bang pundasyon si Jesucristo na tinayuan ng iglesia? Matibay ba si Kristo? Ito, moderator decision. Moderator decision. So, sinagot mo, bro, Sik, yung tanong kanina na kasama si Kristo at si Pedro. So, valid question, ano? So, Next pakisagot question. yung- Next question. Si Pedro yung Next topic. question, Si bro Cristo. Mario. Next question. Tanong ko sa'yo, Question. sabi mo si Jesucristo, may kakayahang maging pundasyon ng iglesia. Next question. Si Pedro yung topic. Next question. Jesucristo ba? Next Matibay question. ang pundasyon ng iglesia? Next O hindi question. matibay? Next question. next Si Pedro question, yung topic, Mario. bro. Mag-focus Hindi niya- ka kay Pedro. Hindi Next niya question. sasagutin. Next question tayo.
dahil hindi niya sinasagot. Si Next Pedro question yung daw. topic, ba't ka kay Kristo tumalon? Di mo ba kaya kay Pedro? Di mo kaya? Next question. Tanong ko sa'yo. Di ba katanong eh? Bro, hindi ako makatanong ha. Bro, Magtanong ka na kay Pedro. Tahimik mo na, Sek. Nagtatanong pa siya. Nagko-construct siya ng tanong. Sige, go ahead, Bro Mario. Sabi mo, may kakayahan maging pundasyon si Jesucristo ng iglesia. Huwag kang magsisinungaling. Sabi mo yan, panindigan mo. Tanong ko sa'yo. Yung Question, moderator, next question. Si Pedro yung topic, hindi si Kristo. Next question. Makasagot, oh. Di makatanong sa topic eh. Ang topic si Pedro. Ngayon, ang itatanong si Kristo. Okay, Next question. Bro Mario, dahil next question daw, so ibig Next sabihin yung question. tanong pass. Next question tayo. Oh, next question na. Okay. Mag-focus ka sa tema. Kay Ayon Pedro. sa unawa mo, sino ang mas pinagkatiwalaan ng Ama na tatayuan ng iglesia at katiwa-tiwala? Si Jesucristo o si Pedro? Okay. So si Jesucristo at si Pedro, kaya nga si Kristo ang nagtayo at itinayo niya kay Pedro. Kaya nga, I will build my church, sabi ni Kristo. Itatayo ko ang aking iglesia saan? Doon sa bato. Sabi niya, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito. Si Pedro yung bato. Itatayo ko ang aking iglesia. Kaya dalawa sila bro, pareho. Next question. Okay, Bro Sentinel, narinig nyo. Ang sagot niya, parehas tinayuan ng iglesia. Dalawa sila pareho. Sagot niya, wag mong babawiin niya. Oh, pinagkatiwalaan yung sabi mo kaya. Huwag mong baguhin. Ang sabi mo kaya pinagkatiwalaan. Tahimik mo Objection, na, moderator, Bro Sek. objection. Magtatanong siya. Hindi, objection mo na. Ang ginawa niya kasi objection? bro, parehong tinayuan. Ang tanong niya kanina, sino ang pinagkatiwalaan? Ang sabi ko, pareho si Kristo at si Pedro. Ngayon binago niya, sino yung tinayuan? Dalawa Okay, daw. magtatanong na siya. Dalawa. Next Magtatanong question. siya ulit. Counter ako. Ang tanong ko sa kanya, Bro Sentinel, malinaw eh. Sino ang pinagkatiwalaan ng Diyos na tinayuan ng iglesia? Sagot niya, dalawa, si Pedro at si Kristo. Kaya tanong ko sa kanya, kung dalawa pala ang tinayuan ng iglesia, si Jesucristo at si Pedro, tanggap niya? Ayon sa kanya, huwag kang magsisinungaling. Si Jesucristo, tinayuan din ng iglesia? O Ayan. babawiin niya? The question is valid. Pakisagot, Bro Sek. Sagutin natin, kahit mali yung pangalawa niyang premise. Ang sinabi kong pinagkatiwalaan, pareho dalawa, si Kristo at si Pedro. Pero yung sinabi mong parehong tinayuan, wala akong sinabing ganon. Ang sabi ko, ang tinayuan, o kung saan itinayo si Pedro, ang nagtayo kasi si Kristo. Alam nga naman, itayo ni Kristo ang iglesia sa kanyang sarili. Siya na yung moderator nagtayo side, moderator Kaya side. itinayo niya kay Pedro. Ikaw naman, oh. Next question. Wait lang, Bro Mario, bago ka magpatuloy. Ang sagot niya, si Pedro lang ang pinagtayuan at si Kristo kasama sa pinagkatiwalaan. So, dako tayo sa next question. Meron ka pang 1 minute sa pagtatanong. Sige, go ahead, Bro Mario. Okay, ang tanong ko kasi sa kanya, Bro Sentinel, malinaw. Sino ba ang pinagkatiwalaan ng Diyos Ama na tinayuan ng iglesia? Si Jesucristo o si Pedro? Sagot niya, si Pedro at si Kristo. So tanggap niya, umamin siya, si Kristo tinayuan din ng iglesia. Kaya tanong ko sa kanya, si Kristo ba matibay na pundasyon na tinayuan ng iglesia ayon sa kanya o hindi matibay si Kristo? Tumagot siya, huwag kang tumakbo. Okay, pakisagot, Bro Sek, doon sa tanong. Good. So, matibay ang tinayo ni Kristo. Bakit? Kasi itinayo niya sa bato. Sino yung bato? Si Pedro. Kasi ang sabi ni Kristo, ang matalinong nagtatayo ay itatayo niya sa bato. At ang bato na yon Bro, ay check si time na. Pedro. Next question. Okay, time na, bro. Time na. Ay, time na pala. Sige. Nagtatapos yung 7 minutes na cross ni Bro Mario. So dako tayo sa 5 minutes. Bro Mario, ready ka na sa iyong presentation? Go ahead, Bro Mario. Okay. Tinanong ko siya kaganina mga kapatid, sabi ko, tanong ayon sa unawa mo, sino ang walang kakayahan maging pundasyon ng iglesia? Si Jesucristo ba o si Pedro? Sagot niya, parehas daw may kakayahan, mali daw yung tanong ko. Ibig sabihin, may kakayahan si Kristo pati si Pedro na tatayuan ng iglesia. Di, sabi niya, dalawa, parehas may kakayahan na tatayuan ng iglesia. Kaya tumanong ako ng bago, sabi ko, tanong ko sa'yo,
dahil dalawa ang sagot mo, ang Panginoong Hesukristo, pati si Pedro, parehas may kakayahan na tinayuan ng iglesia. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba ay matibay na pundasyon ng iglesia o hindi? O hindi siya matibay? Sagot niya sa akin, next question, dapat panindigan mo. Umamin ka na eh. Sabi mo si Kristo pundasyon din. Dalawa sila ni Pedro. Umamin ka eh. Tapos tatakbo-takbo ka ngayon. Tumanong ako ng bago. Sabi ko, iwan na lang natin yan. Tanong ko sa'yo, sino ba ang pinagkatiwalaan ng Diyos Ama na tatayuan ng iglesia? Si Jesucristo o si Pedro? Categorical. Sagot niya, dalawa pa rin. Si Kristo at si Pedro. Ibig sabihin, dalawa ang pundasyon nito, umaamin. Si Kristo at si Pedro. Inulit ko ulit. Sabi ko, tanong ko sa'yo, sino ba ang pinagkatiwalaan ng Diyos Ama na tinayuan ng iglesia, si Jesucristo o si Pedro? Categorical. Sagot niya, si Pedro at si Kristo. Ibig sabihin, tanggap niya, si Kristo pundasyon din. Pinagkatiwalaan din. Siya may sabi eh. Tapos tatakbo-takbo ka ngayon. O eto mga kapatid, maglalatag tayo. Huli na, umamin na. O ngayon, eto, alam niya mga kapatid, hindi pwedeng si Kristo ang nakatayo kay Pedro. Kasi sabi ng Biblia, sa Epeso ng 2:20, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, nasa kanya ang buong gusali nakalapat na mabuti. Meron palang buong gusali nakapundasyon kay Kristo, nakasulat letra por letra. Tanong, sino yung gusali na yon na nakapundasyon kay Kristo? Ito yung tinatawag na templo ng Diyos. Unang Korinto 3:17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yung tao pala, templo ng Diyos. Ang katunayan, pinatunayan niya ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos at ang gusali ng Diyos. Tayo palang mga tao, sabi ng Biblia, gusali tayo ng Diyos. At sabi naman sa Epeso ng 2:20 hanggang 21, yung gusali nakalapat kay Kristo na mabuti. Siya ang pundasyon, sabi ng Biblia. Sino ba tong mga tao na sinasabi ng Biblia na mga gusali ng Diyos at templo ng Diyos na nakalapat kay Kristo at si Kristo ang pundasyon, letra por letra na babasa? Basahin natin sa unang Pedro ng 2:5. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Yung mga tao pala, sabi ni Apostol Pedro, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Sabi naman ni Pablo, gusali ng Diyos ang tao. Sabi naman din ni Pablo, templo ng Diyos ang tao. Sa makatuwid, gusali at natatayong bahay at iglesia ang mga tao. Sabi naman ni Apostol Pablo sa Epeso ng 2:21, kay Kristo nakalapat na mabuti ang gusali. Si Kristo pala pundasyon mga kapatid, nababasa letra por letra O basahin natin sa banal na Biblia Tagalog para mas malinaw yung Epeso ng 2:20. Itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Si Kristo Jesus ang batong panulukan. Yung mga apostol pala itinayo doon sa pundasyon, sabi ng Biblia, letra por letra. Si Jesucristo ang batong panulukan na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesucristo. Kahit pala ang apostol nakatayo kay Kristo Tanong, meron pa bang kinikilalang bato ang Ama na malaking bato na tinayuan ng iglesia? Wala na. Ang katunayan, awit ng 18 ng 31. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon at sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Sabi ng Biblia, wala na palang malaking bato maliban sa ating Diyos. Kaya si Pedro, kalukuhang maging bato Ang katunayan, hindi ka nga pwedeng maglagay ng sarili mong pundasyon. Dahil merong isang pundasyon, sabi ng Biblia, letra por letra na babasa. Unang Korinto 3:11. Sapagkat walang sino man ang makapaglalagay ng ibang pundasyon maliban sa isa na naitayo na. Sino to? Na si Jesucristo. Sabi ng Biblia, Okay, time Mario, time.
So yan po. Diyan nagtatapos ang presentation ni Bro Mario. At sa ating mga viewers, shout out sa ating 21 viewers, ang pinag-usapan po dito patungkol sa kung sino ang pinagtayuan na bato, ng iglesia daw sa Matthew 16:18. Sa panig ni Sik, si Pedro ang pinagtayuan na bato na tinutukoy sa Matthew 16:18, at sa kabilang panig naman, sa panig ni Bro Mario, ay ang ating Panginoon Kristo. So, Sik, ready ka na sa iyong 7 minutes na pagtatanong sa kanyang inilatag? Sige, go ahead, Sik. Unang tanong, tinatanggap mo ba na ang pangalang Pedro ay ang kahulugan ay bato? Yes or no? Yes, maliit na bato, Yes. pero ang Petra, malaking bato. At sabi ng Biblia, sa Isaiah ng 44 ng 8, wala siyang ibang kinikilalang bato, kundi ang Diyos lang. Kaya hindi talaga bato si Pedro na tinayuan ng iglesia. Kasi nga, maliit na tipak ng bato. Ayon din yan kay Cardinal Joseph Ratzinger. Na ayan, meron akong referensya, maipapakita sa'yo. Sabi niya, si Kristo ang bato, sabi ng Cardinal ng Catholic. Next question. Tanong, sabi mo, maliit na bato kaya hindi pwedeng maging bato. Ang maliit ba na bato ay bato pa rin? Yes or no? Objection, moderator. Yes or no? Objection tayo. Anong objection? Objection muna tayo. Ang sabi ko, siya ay maliit na bato at hindi pwedeng tayuan ng iglesia dahil maliit na bato. Yun ang sabi ko, wag siyang sinungaling, dinadagdagan niya yung sinabi ko. Napakasama. Tunod na tanong. Sek, paki-refresh yung tanong. Ulitin natin, sinabi niya kasi kaya hindi siya pwedeng maging bato. Sabi yun. Okay, sunod na tanong, ang maliit ba na bato ay bato pa rin? Yes or no? Objection, moderator. Objection, moderator. Ang maliit ba na bato ay bato pa rin? Yes or no? Okay, objection muna tayo. Anong objection, Bro Mario? Ang sinabi ko, si Pedro maliit na bato at hindi pwedeng tayuan ng iglesia dahil maliit na bato nga. Yun ang sabi ko, wag niyang Okay, ibahin. the question is valid. Ang pag Pedro ba daw bato, yun lang muna yung tanong niya, no? Pakisagot, Bro Mario, kung si Pedro din ba daw ay bato. Bago tayo mag-next question. Sagot Ulitin ko muna yung tanong. Ulitin ko muna yung tanong para maganda. Ulitin ko yung tanong. Sige, bago ang lahat, paki-ulit yung tanong. Sige. Ulitin ko yung tanong ha. Ang maliit ba na bato ay bato pa rin? Yes or no? Sagot ko, yes, pero maliit Yes. na bato at hindi pwedeng tayuan ng iglesia. Dahil nga maliit na bato, guguho ang iglesia. Kaya nga hindi talaga si Pedro ang bato at hindi siya kinikilala ng ama na bato. Sa unang Korinto 3 ng 11, walang nailagay na pundasyon kundi si Kristo lang, letra por letra. Hindi pundasyon si Pedro, wala kang mababasang ganon. Okay, Si Kristo next question. meron pundasyon. Tatanong, sabi mo, maliit na bato hindi pwedeng tayuan ng iglesia. Meron bang mabasa sa Biblia letra por letra na si Pedro maliit na bato? Meron o wala? Meron, mababasa sa referensya. Ang may sabi, pare. Objection, Mr. Moderator? Ang Anong tanong ko, objection? Biblia? Objection? Ang sabi ko, Biblia. Sabi niya, meron sa referensya. Ang tanong ko, ulitin ko ha, meron bang mababasa sa Biblia na si Pedro ay maliit na bato? Meron o wala? Meron. Meron daw, meron. Meron, babasa ko dito sa Codex Sinaiticus. Petros kay epitaute te Petra oikodomiso. Ayon sa definition ng Petros sa Griego, na nagmula sa mga Griego sa original na salin ng Biblia sa Codex, maliit na bato ang Petros ayon sa mga scholar ng Griego sa Biblia. Okay, sabi mo, Okay, next question tayo. Sunod na Sige, tanong. next question. Sabi mo dyan, maliit na bato ayon dyan sa original. Maipakita mo ba yung maliit na bato dyan ngayon? Kung meron ka dyan. Maipakita mo? Oo o hindi? Oo, Petros. Wait lang muna bro. Di pa ako tapos sa tanong. Maipakita mo ba? Yes or no? Sagot ko, yes. Maipapakita ko. Eto. Okay, pakita. Yan. Original. Sinagot niya yata yung Petros, tama ba? Sagot mo, Bro Mario. Petros sa Greek. At ayon din sa cardinal yan. Papakita ko saglit. Ipakita. Teka. Saglit lang. Sige, Ano, meron madali pang 3 minutes na natitira, no? At ipapakita yung referensya, yung Petros. Yan, Ayon sa cardinal,
Si Kristo bato at Petros Yun, maliit. Mr. Moderator, sabi niya original na Biblia yung Sinaiticus yung tinutukoy niya. Wait lang, ano, Objection? debater, teka lang, ano, hindi natin illogical yung original, ano, wala tayong hawak, lahat tayo, wala tayong Ang sabi niya, Sinaiticus. Ang tanong ko, Objection. Go to the next question. Objection Ang ako. sabi mo, maipakita mo doon sa Sinaiticus na kinot mo kanina. Ang sabi mo, yes, maipakita ko. Ang sabi mo rin, ipapakita mo. Ngayon, nasaan ngayon yung sinasabi mong Sinaiticus na ang nakasulat is small stone? Nasaan? Ayan, oh. Petro. Ayan, oh. Ano yung comics? El Petros kay Epitao Teti Petra Oikodomo. Ayon sa Greek word, kahit mag-research ka, ang Petros ay maliit na bato sa grammar ng Greek. Alam yan ng mga nagre-research. Pakahulugan niyan kay Mateo sa Septuagint Greek. Yan ang Sunod na tanong. Yung hawak mo ba? Yung hawak mo ba na yan, ang sabi mo, maipakita mo. Yung hawak mo ba na yan, Sinaiticus, Codex Sinaiticus ba yan? Yes or no? Wait lang, objection ba tayo? Ano objection, bro Mario? Ako yung nag-object, bro. Inaabot na ako ng original ng Codex Sinaiticus. Baka hindi yata niya alam. Kahit yung mga pari nila walang hawak na ganon. Counter. Kahit yung Aramot walang hawak ang mga pari nila eh. Baka hindi niya yata alam. Sige, Sek. Counter objection. Counter. Counter objection Sa ba tayo? kanya nang Sek. galing, original daw sa Codex Sinaiticus. Sa kanya nang galing yun eh. Kaya tinanong ko siya, maipakita mo ba? Sabi niya, yes, maipakita ko. Ngayon may binasa siya, kaya tinanong ko siya. Yung hinawakan mo ng kamay, binasa mo, Codex Sinaiticus ba yan? Yes or no? Yes or no? Objection ako, bro. Bro. Sige, Hindi niya anong- yata nakuha yung Ano ako. objection? Hindi niya yata nakuha yung sinabi ko. Pare mismo ang may sabi nito, oh. Si Pedro. Objection. Pare. Okay, debater, moderator, rolling, debater. Mabon tayo, ano? Mabon tayo, Sek. Let's go to the next question kasi may 2 minutes na natitira. So, i-hold nyo na lang yung kung ano bang reklamo ninyo, no? Sa rebuttal na lang, next question tayo. Okay, sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na si Pedro ay pundasyon ng iglesia? Yes or no? Si Pedro, hindi pundasyon ng iglesia. Objection! Yes or no muna, moderator, categorical. Sige, categorical, bro Mario, bago sumagot. Sige, Paulit bye. ko yung tanong niya. Ulit yung tanong. Pakiulit, Sek. Sang-ayon ka ba na si Pedro ay pundasyon ng iglesia? Yes or no? No, malaking no. Dahil nga hindi siya magiging pundasyon letra por letra. Unang Korinto 3:11. Walang ibang pundasyon kundi si Kristo lang. O, sako ka na. Letra por sunod. letra na babasa. Sek, Sunod na tanong. Time na. Time na. Sige, rebuttal tayo. Malaki ako, bro. Malaki ako. Okay lang, wait lang, no? Dako tayo sa rebuttal stand, ano, ng debating ito, no? Campus debate. Sa ating mga viewers, ang pinag-uusapan po natin dito, patutunayan na si Pedro ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Sa panig ni Sek, si Pedro, at sa panig ni Bro Mario ay si Kristo, no? So, Sek, dadako tayo sa rebuttal stand, ano? Sa presentation mo 5 minutes. Go ahead, Sek. Okay, so maraming salamat Mr. Moderator. Ang tanong natin na last, sang-ayon ba siya na pundasyon sa Apostol Pedro ng iglesia? Sabi niya, malaking no. Aba, malaking no daw. Ngayon, pupunta tayo sa Biblia. Efeso 2:20. No? Pakita ko ulit ha. Efeso 2:20. Ano yung nakasulat? No, sa 2:20 ng Efeso. Ito yung nakasulat. No, ano yung nakasulat sa Efeso 2:20? Ito. Sako na to rin siya dito eh. Sako to rin siya eh. Ayan o. Basahin natin ha. Ang sabi dito, ang iglesia ay itinayo, ang foundation ay ang mga apostol.
Ang tanong, apostol ba si Pedro? Ay baka naman hindi mo alam na apostol si Pedro. No, kaya itinayo daw ang pundasyon ay ang mga apostol. Efeso 2:20. Kaya doon pa lang sakong-sako ka na eh. Ayan na, asahin natin sa screen ha. No? And sabi dito, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets. Ano ba yung tinayo na yan? Iakyat mo lang yan sa taas. Iglesia yan. Kaya dito mo makikita na itong si Rasili pala, si Mario, wala palang alam. Kaya nga, si Kristo yung founder. Siya yung nagtayo. Siyempre, kung ikaw nagtayo, meron kang tatayuan. Saan mo itatayo? Malinaw yung sabi ni Kristo, ang matalinong nagtatayo ng bahay, itatayo niya sa bato. At ngayon, balikan natin si Mario. Umamin siya na si Pedro bato. Umamin din siya na si Kristo ang gumawang bato kay Pedro. Aminado siya eh. Yes, sabi na kanya, yes. Kaya nung hinanapan ko siya, saan sa Biblia na small stone, si Pedro, meron daw, pero nga. Bumanggit pa ng original, Codex Sinaiticus. Tapos nung sabi niya, sabi ko, maipakita mo ba? Sabi niya, yes. Tapos nung inangat, notebook. Notebook yung ipinakita, ito. Akala ko ba Codex Sinaiticus ipakita mo? Kasi sabi mo, Codex Sinaiticus original. Ay nako, kaya yun ang problema kay sabi niya, pare pa doon namin mismo nagsabi na small stone. Okay, pakita mo ngayon mamaya kung meron kang ganyan. Walang ganun. Hindi tayo tutol na si Kristo bato. Pero yung usapan dito, yung tinayuan ng iglesia, bato yung nagtayo si Kristo. Itatayo niya doon din sa bato. Sino yung bato na yon? Yung ginawa niyang bato. Sino yon? Si Pedro. At yung pundasyon ng iglesia, mga apostol. Kaya nung tinanong ko siya, pundasyon ba si Pedro sa iglesia? No. Malaking no. Sabi niya. Aba. Dito natin makikita na sakong-sako na si Mario. Kaya ito Mario ha, dito sa grammar pa lang na Matthew 16:18, ang nagsalita si Kristo, ang kausap si Pedro. Anong sabi ni Kristo? Itatayo ko ang aking iglesia, kanino? Sa bato. Ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Last 1 minute. Oh, salamat bro, salamat. Kaya malinaw, doon pa lang sa grammar, kung marunong umintin dito si Mario, linaw-linaw na doon. Alam nga naman, itatayo ko ang aking iglesia, ang bato doon, sa kanyang sarili tumutukoy. Siyempre, hindi. Ikaw yung speaker eh, at ginamit mo word na ito. Alam nga naman, ikaw pa rin yung ito na ginamit doon. Siyempre, yung kausap niya. Aral-aral din ang grammar, Mario. Kaya, isisingit niya na si Kristo ba to? Wala tayong problema doon. Isisingit niya na si Kristo yung nung nagtayo, wala tayong problema doon. Kaya, tinatanggihan natin yung mga tanong niya kanina kasi hindi naman si Kristo yung topic namin eh. Kundi si Pedro. Affirmative nga ako eh. Gibain lang niya pero hindi niya nagiba. Pinapatunayan lang niya na bato nga si Pedro. Eh, di ba? Sino ang gumawang bato? Si Kristo, aminado. Aminado si Mario. So ano pang point mo na makipagtalo ka sa akin? Si Kristo pala ang gumawang bato sa kanya. At bato pala si Pedro. Ngayon, ba't mo tutulan yung sinabi ni Kristo? Ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Yun, di ba? Salamat. Okay, yan malinaw. Napakinggan natin ang rebuttal stand ni kaibigang Sik na ayon sa kanya, nasa stand niya, ang mga apostol ang pundasyon na pinagtayo ng iglesia. So, dako tayo sa 7 minutes. Bro Wards, pakilagay ng oras, 7 minutes, saka pagtatanong ni Bro Mario.
Sige, go ahead, Bro Mario, sa inyong pagtatanong. Lakihan ako, bro. Lakihan ako. Pakilakayan mo, Bro Wad, si Bro Mario. Meron siyang ipipikita no? Na referensya niya. Bro Wad, pakilakayan yung ano, si Bro Mario. Sige, go ahead, Bro Mario. Tulog na pa si Bro Mario. Sige, go ahead, Bro Mario. Tulog yata si Bro Mario. No? Sige, go ahead, Okay, 7 minutes. ito, tanong ko. Lakihan ako, bro. Lakihan. Kalakihan ako. Yung ating host, tutulog yata. Sige, bro, tuloy mo lang. Hindi ako nakatanong kasi may lalabas ako eh. Para maipakita sa kanya eh. Bro Wad, paki-expand yung screen ni Bro Mario, Bro Wad. Andiyan ka pa, Bro Wad? Okay, tayo dyan. Tanong na tanong. Bro, Ward. Sige, Bro Mario, kita naman yung screen mo. Open cam ka lang. Sige, Ano? go ahead. Ayan. Ayon kay Cardinal Joseph Ratzinger, si Cristo ang pare at hindi si Pedro. Yan, nababasa. Tanong ko sa'yo, mali ba yung cardinal o tama yung cardinal? Categorical. Ay tama yung cardinal, pero ipakita mo muna yung aklat na yan, yung cover mismo. Pakita mo muna kung totoo yung pinagsasabi mo. Pakita mo yung cover ng aklat na cardinal nga nagsulat niyan. Pakita mo muna. Tama yung cardinal, pero mali ka. Kasi nga, pinaratangan mo na yan ay sa cardinal. Pakita mo yung aklat mismo. Hindi yung mangunguha ka lang ng iparata mo sa cardinal. Pakita mo. Pakita mo yung aklat. Pakita mo yung aklat. Papakita ko yung aklat. Wait lang. Papakita ko yung aklat. Tanong ko sa'yo, ibig sabihin, tanggap mo, tama yung pare na si Jesucristo ang bato. Sabi mo, tanggap mo. Tanong ko sa'yo, kung tanggap mo na tama yung pare, sabi mo, si Jesucristo ang bato, tama ang cardinal. Tanong ko sa'yo, matibay bang pundasyon si Kristo o hindi siya matibay? Matibay, pero hindi kasi natin usapan Kristo dito. Ang topic natin si Pedro. At kaya nga ako affirmative ang role mo. Makinig ka muna. Matibay si Kristo. Pero yung topic natin si Pedro. At yung pinaratan mo sa cardinal na yan, ipakita mo muna yung libro, no? Dako mo tayo sa objection, Bro Mario. Anong objection mo? Go ahead. Tanong ko sa kanya, sabi niya, tama daw yung pare na si Kristo ang pundasyon. So umamin na siya, ano pang pagdedebatihan namin. Tinanong ko siya, sabi ko, matibay ba si Kristo ang objection. pundasyon? Sabi niya, oo, Objection. tanong ko sa kanya. Objection, Mr. Moderator. Patapusin natin siya. Kanya. Objection, Mr. Counter Moderator. objection, Sik. Anong counter objection mo? Kaya nga sinabihan ko siya na ang tema namin si Pedro, hindi si Kristo. Kaya ang tanong niya, matibay ba si Kristo na pundasyon? Siyempre matibay, pero yung topic namin, ang pundasyon, si Pedro. Yun ang gibain niya. Rule niya ngayon, gibain yun. Okay, Next ganito, question. moderator decision, ano? Pasok pa rin sa topic ang pinag-uusapan na dahil ang stand ni Bro Mario, si Kristo yung bato na pundasyon. Bro, moderator, wala siyang stand dito. Tandaan mo, affirmative ako, Wait lang, negative bro. siya. Wait lang, bro. Parehas kayo may stand dito, no? Sa'yo si Pedro, sa kanya si Kristo. Bro, Kaya affirmative naglalaban yung ako, dalawang bro. stand dito. Pakinig ka muna, bro. Di ka marunong mag-moderate eh. Hindi, teka lang, teka lang. Ito, bro, negative at ako moderator dito affirmative. eh. Malinaw sa paksa natin, binabanggit ko kanina sa introduction natin, ang stand niya si Kristo. Ang stand mo, Bro, si Pedro. negative siya, bro. Negative siya. Negative nga Debate siya to, bro, kasi debate. gigibain niya yung stand mo sa pamamagitan ng stand niya. So, wag mo sabihin na ikaw lang may stand siya, wala. May stand din siya, si Kristo. Negative si nga Pedro. ni siya, So, negative siya. pasok yan sa pinag-uusapan, yung stand niya at stand mo. Kaya hindi pwedeng one-sided tayo mag-uusap, ano? Dapat parehas kayo may stand. Pagbabanggain yung stand ninyo, no? So, dako tayo sa next question. Next question para makapupuan tayo. Sige, go ahead. Okay, next question. Sabi niya, tanggap niya yung pare, umamin, si Kristo ang bato. Yan, no? Objection, moderator. Kristo. Objection, Mr. Moderator. Ang sabi ko, hanggat hindi niya maipakita yung cover ng aklat na yung basura yan. Sige. Tama yung pare, basura yung aklat mo. Next question. De, Pakita, Bro Mario daw, ay yung ano bang aklat yan?
Aklat. Ayan, ano ba ang pangalan yan? All. Objection, moderator. Moderator, objection. Wala sige, siyang ano, karapatang objection? questionin ako. Oras ko ng pagtatanong. Tama yung pare, tama yung cardinal, basura yung aklat mo. Next question. Next question. Next question. Moderator, pagsabihin mo, unang-una wala siyang karapatang questionin ako. Oras Sige, ko. tanong bro Mario, tanong. Tanong, sabi mo, tama yung pare na si Kristo ang pundasyon, sabi mo. Tinanong kita, sabi ko, matibay ba siyang pundasyon si Kristo ng iglesia? Sabi mo, oo. Tanong ko sa'yo, kung inaamin mo na, tama yung pare na si Kristo ang pundasyon, sabi mo, paninindigan mo ba yon na si Kristo ang pundasyon ng iglesia? At sabi mo, tama, ayon sa pare. Paninindigan mo o babaguhin mo yung sagot mo? Categorical. Ay, hindi ko babaguhin. Ang sabi ko sa'yo kanina, tama yung pare. Makinig ka muna. Hindi ko babaguhin kasi ang sabi ko kanina, bro, tama yung pare, yung aklat mo, basura. Wala kaming ganyan. Ipakita mo muna yan. Basura yan eh. Next question. Next question, sabi mo, hindi mo nababaguhin. Next question, sabi mo, hindi mo nababaguhin yung sagot mo, tama yung pare na si Kristo ang bato at pundasyon ng iglesia. Tama yung pare, sabi mo. Tanong ko sa'yo, yung pare ba nagsasabi ng buong katotohanan o hindi siya nagsasabi ng buong katotohanan na si Kristo ang pundasyon? Categorical. Okay, so nagsasabi ng katotohanan yung pare, pero yung basura mo na aklat na hindi... Makinig ka muna, bro. Bro, makinig ka muna. Moderator, sumasagot pa ako ng 20 seconds. Patapusin yung sagot po, tapos. Sige, sagot. 20 Ulitin seconds. ko. Nagsasabi ng... Makinig ka muna. Nagsasabi ng katotohanan yung pare. Yung aklat mo, nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya nga, basura pa rin yan hanggang ngayon dahil hindi mo maipakita kung sino yung author niyan. Next question. Tanong ko sa'yo, ang author niyan si Cardinal Joseph Ratzinger at si Cardinal Walter Casper. Alam na mga nag-search yan, sinabi talaga ng pare yan. Kung si Kristo ang bato, sabi nung pare, ayan o, ang tunay na bato ay si Kristo, si Pedro ay, ayan, pakikisama niya kay Kristo, tunay na bato si Kristo, sabi nung pare. Yan ha, tanong ko sa'yo, yung pare ba na yan, nagsasabi siya ng totoo na si Kristo ang tunay na bato ng tinayuan ng iglesia? O ang pare ay hindi tapat? Ulitin ko yung sagot. Ang mga pare namin nagsasabi ng totoo. Yung libro mo nagsasabi ng kasinungalingan. Yung libro mo na hawak nagsasabi... Sumasagot pa ako, bro. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Objection, Mr. Moderator. Objection, sumasagot pa ako eh. Debater. Sumasagot pa ako. Patapusin natin si Sek. Sige, Sek. 20 seconds. Sagot, Okay, Sek. huwag ka muna. Huwag mo akong bat-inan. Sumasagot ako ng 20 seconds. Mr. Moderator, sasagot na ba ako? Sige, sasagot. So, ang mga pare namin nagsasabi ng katotohanan. Yung libro mo, puro kasinungalingan, kaya hindi mo maipakita yung first cover na author niyan, kasi nga, basura yung libro mo hanggang ngayon. Next question. Okay, next question. Okay, tanong ko sa'yo, umamin ka na, sabi ng pare, tama yung pare, na si Kristo ang bato na tinayuan ng iglesia. Umamin ka, sabi mo yan, huwag ka magsisinungaling. Tanong ko sa'yo, hindi ka ba nagsisinungaling sa sinabi mong si Kristo at tama ang pare na si Kristo ang tinayuan ng iglesia? Nagsisinungaling ka o tama ang pare na si Kristo ang tinayuan ng iglesia? So, hindi ako nagsinungaling. No? Ang nagsinungaling yung libro mo, hindi sinabi ng pare namin na si Kristo yung pundasyon. Ang nagsabi niyan, yung libro mo na puro kasinungalingan yung pinagsasabi. Hindi, sabi mo kayo na aklat katoliko. Hindi naman aklat katoliko yan. Pinagluloko mo kami. Next question. Time na bro, Next time na. question. Naubos na yung oras. Wala na. Okay, dako tayo Hindi sa niya may ano. makita. Kasi di yan aklat katoliko. Niloloko mo kami. So, dito tapos na tayo sa rebuttal stand So, Bro Mario, ikaw na yung magre-rebut. So, 5 minutes. Bro Mario, go ahead. Okay, sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, tama ba yung pare na si Kristo ang bato na tinayuan ng iglesia? Tama ba yung pare o mali yung pare? Sagot niya, tama yung pare. Tinanong ko, kung umaamin ka na si Kristo ang tinayuan ng iglesia ayon sa pare at hindi nagsisinungaling ang pare, tanong ko sa'yo, yung pare na ba yun? Tapat at hindi nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo? Sabi ko sa kanya,
Sabi niya, totoo daw, tapat ang pare at nagsasabi ng totoo. Sa makatuwid, mga kapatid, tanggap niya, umamin na siya na tama yung pare, si Kristo ang pundasyon. Yan, no? Si Kristo ang pundasyon. Umamin ng pare, tama ang pare. Ano pang pagdedebatihan namin, mga kapatid? Umamin na siya eh. Ang pare, tama, sabi niya. At nagsasabi ng totoo. Sako na, mga kapatid. At bumasa siya kaganina, sabi niya, no? Sa Epeso daw ng 2:20, ang mga apostol daw ang nakasulat na tinayuan na pundasyon ang mga apostol daw. Basahin niyo yung Epeso ng 2:20. Sabi diyan, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Meron palang kinasasaligan ang mga apostol, pati mga propeta, mga kapatid eh. Ang sabi niya, yung apostol daw ang kinasasaligan. Binago Biblia, nagsinungaling. Sa Epeso 2:20 ang mababasa, ang apostol at ang mga propeta, merong kinasasaligan na si Kristo Jesus. Din ang batong panulukan na kinasasaligan ng mga propeta pati apostol. Ang ginawa ni Sek, nagsinungaling, binago yung Epeso 2:20. Ang nakalagay daw, ang apostol daw ang pundasyon, letra por letra, nakasulat dun sa Epeso 2:20. Sinungaling talaga eh. Kaya mga kapatid, no? Alam nyo, tinalo ko na to sa debate eh. May record ako nito, patutunayan niya, si Maria ang Reyna ng Langit. Pinagbigyan ko lang to kasi nagpipilit. Gustong bumawi. Kawawa naman to lagi eh. Ayan oh, aminado siya, sabi niya oh. Yung cardinal daw, sabi nung cardinal, si Kristo ang pundasyon ng iglesia. Sabi niya, tama ang pare, yung cardinal yan, no? All nation deceived. Peki daw to, mga kapatid. Peki daw to. At yan, mga kapatid, ang may sabi niya, no? Si Cardinal Joseph Ratzinger. Siya may sabi niya, cardinal yan, no? Kahit mag-research kayo, i-research yan. Cardinal yan, sabi ng pare, oh. Si Kristo ang bato. Sabi ni Cardinal Walter Casper, research nyo, totoo yan. Nag-aaway-away yung mga pare nila sa iglesia eh. Merong pare nagsasabi, si Pedro daw, yung bato na tinayuan ng iglesia. Merong cardinal sinasabi eh, confession ni Pedro, si Kristo ang bato eh. Diyan no, sa They May All Be One, The Call to Unity. Yan o, libro yan o, publisher o, Burns and Day 2004. Yan o, nakasulat o. Si Kristo ang pundasyon, sabi nung pare. Kaya tinanong ko siya, tama ba yung pare na si Kristo ang pundasyon ng iglesia? Tama yung pare o mali yung pare? Sagot niya, tama yung pare. Ano pang pagdedebatihan namin, mga kapatid? Kahit moderator alam na alam eh. Umamin na eh. Yung pare, tama, si Kristo ang pundasyon eh. Hindi niya naman pwedeng sabihin nagsisinungaling tong mga cardinal na to. At saka peke itong aklat na to. Yan, nari-research yan eh. Yan o, i-research nyo yan o. Si Raymond E. Brown. Yan o, priest yan o. Biblical scholar po. Umaamin. Si Kristo ang bato. Tignan nyo mga kapatid Umaamin siya si Kristo ang bato. Kaya si Sek umamin na rin eh. Sabi niya si Kristo ang bato at pundasyon. Tinanong ko siya, kung si Kristo ayon sa pare nyo at saka sa'yo, umamin ka na si Kristo pundasyon at bato na matibay ng iglesia. Tanong ko sa'yo, paninindigan mo ba yan? O magsisinungaling ka? Sabi niya, paninindigan daw niya, tama ang pare. Umamin na mga kapatid, ano pang pagdedebatihan namin? Tapos na debate. Si Kristo pundasyon, sabi niya. Tapos tutol pa raw siya, bakit daw si Kristo sinasabi ko na pundasyon? Dapat daw si Pedro ang topic. Sinaway siya ng moderator, sabi, tama lang, kasi mayroon din tinatayuan yung kalaban mo, si Mario, si Kristo pundasyon. At hindi si Pedro, kaya karapatan ni Bro Mario yon na itayo si Kristo. Ayaw niya mga kapatid kasi hindi siya makasagot. Tapos hinahanapan niya ako kaganina, yung original daw na, nasaan daw? Yung Codex Vaticanus, pati Sinaiticus. Hindi niya yata alam, kahit pari nila, walang original. Kahit nga nung Aramaic, wala kayong original eh. Wala ngang original Bible na Aramaic eh. Na nakuha doon. Time. Na pa sa Codex Time. Vaticanus, pati Sinaiticus eh. Okay, time na tayo, no? So, dyan po nagtatapos ang rebuttal ni Bro Mario at napakinggan natin both side ang panig na bawat isa, no? At dahil ang affirmative ay si Sek
At ikaw, Bro Mario, ang unang mag-conclusion, then after mo siya naman dahil siya yung affirmative. Tatanong pa ako, bro. Tatanong pa ako. Wala na bang tanong? Dala, umamin na po. Tapos na eh. Umamin na Di ba, po. tapos na tayo, rebuttal, tapos na tayo, tanungan na kayo dalawa. Oo. Umamin So, na siya eh. conclusion na tayo, bro, conclusion na tayo. So, dahil ikaw yung affirmative, ang unang mag-conclusion, si Bro Mario, then ikaw yung huling conclusion. So, Bro Mario, Okay. meron ka 5 minutes para sa iyong conclusion, then after nito, si Bro Sik ang huling mag-conclusion at tapos na yung debate. So, Bro Mario, go ahead sa iyong conclusion, 5 minutes. Ito, sabi niya kaganina, mga kapatid, wala daw akong maipakita na si Pedro ay maliit na bato. Wala daw akong maipakita, ipakita ko raw. Pakita nga natin. Yan, no? Ang paliwanag na si Pedro ay maliit na bato, Petros, ay galing mismo sa Greek ng Biblia at pinaliwanag ng mga unang church father, pare. Pare pala ang nagsabi, si Pedro maliit na bato eh. Yan, no? Pare pala ang nagsabi, si Pedro maliit na bato, wala raw akong maipakita. At ang paring nagsabi niyan, yan, no? Si Saint John Chrysostom at si Saint Jerome. Kahit i-research niyo yan eh. Totoo yan. Talagang nasa Google yan, may aklat yan. Yung tinatawag na aklat ng dito, yung they may all be one. The Call to Unity. Yan o, publisher. Burns and Coates 2004, page 83 to 85. Talagang sinasabi ng mga pare, si Pedro maliit na bato. Si Kristo malaking bato. Petros at Petra. Kaya nga alam ni Jando Olabado yan, pinaglalaban niya eh. Tanggap ni Jando Olabado, ni Jared Almasora, si Pedro maliit na bato. Si Kristo malaking bato ayon sa Greek at sa mga cardinal. Ewan ko to si Sek, walang alam to eh. Hindi niya alam yung yung sarili nilang doktrina. Samantalang yung mga CFD debater nila, nakadebate ko. Tanggap nila si Pedro maliit na bato. Siya hinahanapan ako ng Codex Sinaiticus pati Vaticanus. Hindi niya yata alam yung sinasabi niyang Aramaic na kepa, na may nakasulat na kepa, wala nun. Ha? Nung mailabas yung Codex Sinaiticus pati Vaticanus, ang mother unit nun, yung Alexandria na nasa Egypt. Hindi Aramaic yon. Kaya yung salitang Aramaic, huli na yan, natuklasan na Aramaic yung salita ng Panginoon nung kausap niya si Pedro, kepa ang gamit. Ayon na lang yan sa mga kuro-kuro at komentary. Yan ang di mo alam. Wala ka talagang alam eh. Kaya kaganina, umamin ka eh. Si Kristo ang pundasyon at bato na tinayuan ng iglesia. Sabi ng kardinal, tanong ko sa'yo, tama ba yung pare o mali ang pare? Tama ang pare. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba kung matibay na pundasyon? Tama ba yung pare na si Kristo ay matibay na pundasyon na tinayuan ng iglesia? Tama yung pare, sabi mo. Puro tama yung pare, sabi mo eh. Umamin ka eh. Si Kristo ang bato eh. Sako ka na. O tapos sabi mo, ipakita ko yung yung libro, binubulok mo pa. Ayan o, all nation deceive. Ha? Puro kasi nungalingan kasi yung nyo eh. Yung iglesia nyo eh. Ang katunayan, yan o, nasa talaga yan. Nare-research yan o. Yan si Saint Jerome, Doctor of the Church. Yan o. Ha? Aklat Commentary on Mateo, publisher. Yan o. Catholic University of American Press 2008. Page 191-192 on Matthew 16:18. Sabi, yan o. Sabi niya si Kristo ang bato at hindi si Pedro, sabi ng kardinal. Dito rin sa Catechism of the Catholic Church mismo. CCC. Si Kristo talaga bato, sabi nila. Si Pedro, ginawang bato lang, sepas, pangalan lang yon. May mga kardinal tutol sa aral ng Katoliko. Hindi sila naniniwala sa aral ng mga pare. Naglalaban ang mga kardinal. Hindi mo alam yan eh. Kaya nung tanungin kita, tama ba yung kardinal? Sabi niya, gawa-gawa ko lang daw to. Pambira, i-research nyo to mga kapatid Ayan i-research nyo yan. CC 424 yan CC Nasa Catholic nyo yan CC 552 Tapos sasabihin mo, imbento yan. Ha? Yan imbento yan. Sasabihin mo.
Wala talaga kayo. Gulo-gulo iglesia nyo, laban-laban ng doktrina. Sabi ng Galatia ng 5 ng 19 hanggang 21, ang pagkabahagi ay di magmamana ng kaharian ng Diyos. Bahabahagi iglesia nyo eh. May mga kardinal nagkampi-kampi, si Kristo ang bato. May mga kardinal naman nagkampi-kampi, si Pedro ang bato. Wala eh. Ang pangit ng doktrina nyo eh. Kaya nga umalis ako dyan eh. Malaking kasinungalingan ginagawa nyo eh. Ang dami nyong aral na mali na mga wala sa Biblia. Kahit nga yung mga utos sa inyo eh, ay may Diyos si salvi kayo, tapos may niluluhuran, pinapahiran. Puro kasinungalingan ng aral nyo. Ang daming mga demonyo nagtatrabaho sa iglesia nyo. Ha? Tandaan mo yan bro, ang daming demonyo nagtatrabaho sa iglesia Time. nyo. Okay, time. Salamat. Time. Bro Wards, pakilagyan si Bro Sik ng 5 minutes sa kanyang conclusion. Go ahead, bro. Okay, so salamat, no? So, una-una, kaya sinabi kong tama yung pari. Tama yung pari. Ang mali doon si Mario. Kasi nga, ang ginawa ni Mario, pinag-cut-cut, iniba yung statement ng pari doon. Ano ba sagot ko sa kanya kanina? Tugma sa sinabi ng pari, pundasyon. Mga apostol nga, pundasyon eh. Ngayon, mali daw doon sa nakasulat kung binasa ng maayos ni Mario, kung binasa. Sa Matthew 16:18 kasi ang usapan namin ngayon, yung particular verse yun. At doon sa mismong aklat, kung binasa ni Mario, si Kristo, si Apostol Pedro, yung pundasyon na tinayuan doon. Hindi naman tayo tutol na si Pedro, si Kristo pa to. Wala tayong tutol doon eh. Si Pedro pa to, wala rin siyang tutol. Kaya tama yon, si Mario yung mali. Kasi ang ginawa ni Mario, kinuha lang niya kung ano yung gusto niya. At ito pa sabi niya, merong kinasa sa ligan. Iniba ko na yung talata. Pakita natin ulit ha. Sabi niya, iniba ko na yung talata kanina. Ang nakalagay daw, merong kinasa sa ligan. Ayan na nga oh. And are built upon the foundation of the apostles. Linaw nga yan eh. Sa Tagalog pa Mario, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Ano ba ibang Nakaligan ng apostol. Amen. Bro, conclusion to bro. Huwag ka muna umiyak bro. Oras ko to. Ano ba ibig sabihin ng kinasasaligan? Foundation. Pundasyon. Ano daw? Sa ibabaw ng pundasyon ng mga apostol. Kaya nga si Kristo yung pangulo. Si Kristo yung founder. Pundasyon, foundation. Si Kristo yung founder doon. Ikaw naman, no? Ngayon, si Kristo nagtayo ng iglesia, no, kay Pedro. No, sabi, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi si Kristo, siya mismo yung tinutukoy niyang matalinong nagtatayo ng bahay. No, kasi yung mga mangmang itinatayo sa buhanginan. Ang matalino itinatayo sa bato. Kaya ang si Kristo, ginawa niyang bato si Pedro kasi doon niya itinayo ang iglesia. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At isa pa dito aminado si si Mario. Umamin siya na si Kristo ang gumawang bato kay Pedro. Aminado siya. Kaya malinaw na tama din yung pare kanina, tama itong nasa Biblia, tama yung sinabi ko, walang salungat doon sa pare. Pinipilit lang niya na pumunta doon kay Kristo, hindi ko siya sinabayan eh. Kasi ang rule niya dito, pamalian, hindi yung magtindig siya ng stand niya. No, diba, dito negative ka, affirmative ako. Hindi pwedeng may sarili kang stand dyan, may sarili din ako. Pamalian mo, yan ang role mo. Kaya pumupunta siya kay Kristo, hindi naman namin topic. Kaya malinaw, yung ginamit mo dyan Mario, yung libro na ginamit mo, basahin mo ng maayos dyan, malinaw na sinabi ng pare, na Santo Papa namin, na ang pundasyon sa Matthew 16:18, na itinayo, kung saan itinayo ang iglesia, ay si Pedro. Ang linaw dyan eh. Nilalabo mo lang kasi namimili ka lang ng gusto mo.
Ngayon, dyan natin makikita na umpisa pala ng tanungan, sumuko na kaagad si Mario eh. Yes na kaagad eh. Kasi ang tema namin, patutunayan ko na si Pedro yung bato na kinatatayuan ng iglesia. O, eto si Kristo yung si Kristo yung nagtayo ng iglesia. Saan niya itinayo? Doon kay Pedro. Ang linaw ay, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ba yung bato? Si Pedro yung bato, kaya sabi ni Kristo doon, mula ngayon, ikaw ay tatawaging Cephas. Ano ibig sabihin ng Cephas? Ang ibig sabihin nun, bato. Kaya anong silbi ng paggawa niya ng bato kay Pedro kung walang gamit? Kaya nga niya ginawang bato yun kasi nga doon niya itatayo yung iglesia. Kasi si Kristo ay natutulad sa matalinong nagtatayo. Wala na pala. Sige bro, salamat. Yan, maraming salamat sa inyong dalawa debater, ano? At napakinggan natin ang argumento ng bawat panig na sa paksang patutunayan na si Pedro ang bato na pundasyon na pinagtayuan ng iglesia sa Matthew 16:18, at sa panig ni Brosik na ilatag niya na si Pedro ang bato na tinutukoy sa Mateo, at sa panig naman ni Bro Mario, si Kristo naman para sa kanya ang batong tinutukoy sa Matthew 16:18. At dyan po nagtatapos ang ating ambush debate. So debater, meron tayong 10 seconds para magpasalamat sa ating viewers. Shout out sa 36 viewers. So yan po, iiwan natin sa kanila kung sino sa inyo ang may pangangatwiran. So bilang moderator, hindi ako magsasabi kung sino yung talo o sino panalo, kundi yung ating tagapakinig ang mag-analisa kung sino sa inyo ang may pangangatwiran. Sige bro, Sik, magpasalamat kayo sa ating viewers. Go ahead. Salamat sa mga nagtiyagang makinig, no? Maraming salamat sa ating moderator at sa ating host, at syempre kay Brother Mario na umamin sa ating mga tanong. So maraming salamat sa inyo. Yan lang bro. Okay, Bro Mario, meron ka time para magpasalamat sa ating viewers. Go ahead, Bro Mario. Unang-una, salamat sa Diyos sa dalisay na aral na kinawawa na naman natin sa debate ngayong gabi ang isang Katoliko na umamin na malinaw na napakaraming inamin na ang pundasyon ng iglesia ay si Kristo ayon sa bunganga niya, letra por letra. Walang kasinungalingan yan, mga kapatid, recorded. Salamat sa Diyos at hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa dalisay na aral. Gulpi na naman ng isang CFD. Ang dami ko ng CFD kinawawa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos lahat ng kapurihan. Ayun, iwan natin sa tagapakinig ang debating ito, no, itong ambush debate. At kung gusto nyo makahingi ng record, so puntahan nyo lang ating YouTube channel sa Discussion of Faith YouTube channel at i-download nyo lang yung inyong usapan doon, no. So, ayan, sa ating mga nasa panel, anong masasabi ninyo? Bro Sentinel, yung record yun. Ganda nun. Yes bro, naka-live tayo sa YT. Salamat. Ayan, i-highlight yan. magtanong tayo sa ating mga nasa panel, kung ano masasabi nila. Si Bro Hope, anong masasabi mo bro sa dalawang panig na naglatag? Kristo o Pedro, ano masasabi mo? Masasabi ko lang bro, ngayon ko lang narinig si bro, si Sik bro, kasi nag-live siya, nagtanong ako, tapos may sinabi ako na galing sa encyclopedia na sabi ng pare, hindi siya makinig sa akin, kilala ko na siya isang beses, hindi siya marunong makinig sa side ko, gusto niya, hinahanapan niya ako, nagtatanong lang ako, tapos hindi kami nagkaintindihan. Yung tanong mo bro, Hindi bro, sa pinag-uusapan nila, anong yung masasabi mo pinag-usapan sa ngayon stand? bro, yung ko bro, natutunan ko, si Kristo lang talagang bato bro, kasi parang pag si Pedro kasi parang hindi masyadong bro, mas malakas kasi. Sige, si Pedro, si Kristo ang bato para sa'yo, no? Si Bro Elijah naman, anong masasabi mo sa debate, Bro Elijah? Ang natutunan ko sa debate, pagsisik pala nakikipagdate po,
puro pag-amin sa debate. At malinaw na malinaw sa referensya ng pare, ng kardinal, ni Bro Mario, laban kay Sek Destroyer na ang Kristo na bato ay ang Panginoong Hesukristo. Ayan si host kaya, si host. Si host, anong masasabi mo, host? Sa performance ng ating mga debater. Ito may katanungan din ako sa inyong dalawa. Yung sa Ayun, naglalabay ata si host, ano? So, ito may katanungan din ako sa inyong dalawa, no? Doon sa binabanggit sa Ephesians 2:20 na sabi doon that Jesus Christ is the chief cornerstone. So, pag sinabi bang cornerstone, anong ibig sabihin nito? Bro, Sik, paki-enlighten nga yung binabanggit ko na built in the foundation of apostle that Jesus Christ is the cornerstone. Anong ibig sabihin ng cornerstone na nakalagay doon? may Biblia ka ba bro? Bro, Sik. Binabanggit na So, may Biblia ka ba, bro, Elijah, dyan sa English version, dyan sa dyan, binabanggit na Jesus Christ is the cornerstone o batong panulok. Efeso, Pakibasa nga, bro. Efeso, Efeso 2:20. Ano yun, bro? Ano yun, bro? Bro, Sik, paki-enlighten ka sa yung ginamit kanina, yung Ephesians 2:20. May binabanggit na itinayo sa mga apostol. Ang tanong ko doon sa bakit sinabi na Jesus Christ is the chief cornerstone? Pakita ko yung talata, ha? Sige, sige. sabi and the Pakita ko yung talata. Asan dito, bro? Yung tanong mo. Ayan sabi, and are built upon the foundation of the apostle and prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Bakit binabanggit Jesus Christ is the chief cornerstone? Okay, sabi dito, bro, no? Basahin ko na lang ulit, no? Nang mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Amen, amen, umami. Okay, so doon sa corner kasi, yun yung mga apostol. No? Cornerstone din kasi yung mga apostol, mga bato din sila. At yung pangulo doon, si Kristo yung pangulo doon sa corner. Kaya nga, ang iglesia itinayo, no, ang kinasasaligan, mga apostol, mga propeta, at si Kristo yung pinakaulo. Ang iglesia kasi, bro, katawan ni Kristo yan, kaya si Kristo yung ulo na nagmamanage doon sa kanyang katawan. At yung katawan, yan ay ang haligin yan o pundasyon yan, mga propeta at mga apostol. So, Okay. hindi kasi pwedeng sabihin natin na itinayo niya sa kanyang sarili, no? Kung siya yung founder, halimbawa itatayo ko ang aking iglesia. Saan ko itatayo? Siyempre, Para Christian bro, Sik, ibig mo sabihin yung mga apostle ay stone din, si Kristo stone din, but the argument is Jesus Christ is the cornerstone. Sa makatuwid, yung nasa corner, si Jesus Christ. hindi bro, yung head of cornerstone, si Kristo. Basahin ko ulit ha. Masabi sa English. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Siya yung head. Siya yung pangulo. Sa yung chief cornerstone. Oo, siya yung chief cornerstone. Kasi Sige, nga yung itanong ko rin kay Bro Mario kung anong masasabi niya. Bro Mario, nag-gets ko naman yung sagot ni Bro Sik. Para sa kanya yung mga apostle cornerstone din at merong chip at tumutukoy yung chip doon kay Jesus Christ. So Bro Mario, ano naman sa'yo yung paliwanag mo dito? Ako ang paliwanag ko dyan, bro. Unang-una, yung chief cornerstone na sinasabi ng Biblia, kung tawagin yan sa Biblia, pinakamahalagang bato. Yan Kung tawagin yan sa Biblia, pinakamahalagang bato. Nakasulat yan sa 1 Pedro 2:6-7. Sapagkat ito ang nasusulat. Narito, aking inilalagay sa sayon ang isang batong pangulo, hirang mahalaga.
at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Yung bato pala na yon, sabi ng Biblia, hirang yun at mahalaga. Ngayon, tingnan natin yung unawa ni Sek doon sa Efeso 2:20. Sabi niya dyan, nakasulat letra por letra, yung apostol daw ang tinutukoy na pundasyon. Sabi niya yun Mali unawa niya dyan. Basahin nga natin yung Efeso 2:20 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Yung mga apostol pala, pati mga propeta, meron silang kinasasaligan. Sa makatuwid, pag binasa mo nga yan, sa banal na Biblia Tagalog, pinababaw, na salin, itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Yung mga apostol pala, meron silang pundasyon pati yung mga propeta. Sa pagbasa ni Sek, iba. Ang pagkabasa niya raw doon, yung tinutukoy doon na pundasyon, apostol. Pero pag tayo babasa, malinaw itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Merong pundasyon ng apostol at sabi ng Biblia, si Kristo Jesus ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya ang buong gusali nakalapat na mabuti. Kay Hesus Kristo daw nakalapat na mabuti ang buong gusali, kahit ang mga apostol, sabi ng Biblia. At yung bato na yon, sabi ng Biblia, doon sa unang Pedro ng 2:6 na inilagay sa sayon, isang batong mahalaga, isang hirang na bato, na sabi ng Biblia, wala nang kahit sino pang magtatayo ng ibang pundasyon. Unang Korinto 3:11, wala nang makapaglalagay ng ibang pundasyon maliban sa naitayo na si Hesus Kristo ang bato, sabi ng Biblia. Nababasa. Kaya si Sek, ligaw talaga. Mali yung basa nag-get ko na, sa Efeso 2:20. Ang basa sa Efeso 2:20, ang apostol nakatayo kay Kristo kahit mga propeta. Kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Tuloy natin basa. Sino yon? Na si Hesus Kristo din ang pangulong bato. Yung mga apostol, letra por letra, merong pundasyon. Si Hesus Kristo. Si Sek, pag bumasa, baliktad. Si Hesus Kristo nakapundasyon kay Pedro doon sa Efeso 2:20. At basa niya doon, bato daw lahat ng apostol, bato. Yun ang basa niya Pero ang nababasa ron, yung apostol nakasalig kay Kristo. Pundasyon ng apostol pati propeta si Kristo. At nakalapat silang mabuti kay Kristo ang buong gusali. Ayun. Kaya sinungaling talaga kinain Ayan, siguro may natutunan niya ating tagapakinig, dito sa pahayag ni Bro Mario, kinasasaligan na pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Yun pala mga propeta daw, mayroong kinasasaligan at yun si Kristo. Yun naman kay Bro Sik, yun mismong apostol, sila mismo ang pundasyon. Huwag mong huwag mong baguhin yung sagot ko. Chief nga yung sabi ko, merong ang pangulo. Nag-get ko naman yung sagot mo, bro, na pati Merong apostol. ang pangulo. Huwag mong baguhin yung sagot ko. Pareho lang kayo ni Mario Huwag mong ibahin bro yung mga So, sagot ko. magkaiba kayo ng sagot doon sa, sa napakinggan ko. Basahin ko ha. Basahin mo ulit. Makinig ka bro ha. Basahin ko ulit ha. Sabi nga dito, sabi dito, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, may at yan Kaya apostol at propeta, na si Kristo din. Ano yung din? Na si Jesus din, ang pangulong bato sa panulok. Kaya sa pundasyon na yun, kaya yung pang pundasyon bro, may corner yan Sa pagtatayo kasi ng bahay, tumutuko yan, may corner yan. Bawat sulok niyan may pundasyon. Ibig sabihin may haligi. At yung head doon sa mga haligi na yon, yung pinakapangulo nun, si Kristo. Kaya yung iglesia, bahay, itinayo ni Kristo, ang mga haligi niyan ay mga apostol at si Kristo yung pinakapangulong haligi.
Kaya wag mong baguhin yung sagot. Kaya nga, tama yung sabi ko. Tama yung Ako babasa bro, tingnan mo kung tama ba yung pagbasa ko Efeso 2, dito sa Bible ko Efeso 2:20 basahin ko dito. Sabi dito, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Hindi sinabi na kinasasaligan Tayo sa ibabaw ng ibabaw na mga apostol. Kung ano yung sinasabi, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Ibig sabihin, yung mga apostol dito, mayroon din silang kinasasaligan. Hindi sila yung kinasasaligan, kundi sa kinasasaligan ng mga apostol. Iba yung nga, bro. iba yung kinasasaligan ng mga apostol kaysa si kinasasaligan na mga apostol. Sa tingin ko dito na parang naiba ka ng basa bro sa talata. Okay, basahin ko ulit, bro. Makinig ka, bro, ha? Kaya nga sabi ko, si Kristo yung Pangulo. Tama yung talata ni Bro Sentinel eh. Ba't ganun? Parang iba yung unawa mo, Sek. Meron